Ay, magandang umaga ho, mga boss. O, maaga tayo ngayon. Baka makadalawa tayo, ah. Ano to, yun? Ito ang mga laman ng balita ngayon, yung pagiging napakahusay ni Kimo. Sabi, Luistro, nahirapang sagutin ng yes or no ang tanong ni Robin Padilla. Putrigis, tibay. Gaano kagaling si Kimo? Si abogado to, nahirapan sagutin yung tanong ni Kimo, kaya medyo makisingit tayo. Mas maganda match yung isang abogado. No match no match si yung abogado kay Kimo. Di ako na lang sasagot kay Kimo, ah. O sige. Magbibigay tayo reaction kay Kimo at magtatanong din tayo kay Kimo ng tama o mali. Hindi yes or no, ha, tama o mali. O, pakinggan natin si Kimo. I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. O, mo? The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Simpleng tanong lang, hindi pa masagot ng abogado. Kailangan, kasi abogado masyadong maano kailangan ang tanong, ang sasagot dito, yung hindi rin abogado. Gaya natin. Sa akin pong mga kaibigan, Sige. sa prosecution, Ano ba tanong? Ano tanong? napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Tama. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Bobo. Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. Yon, hypothetical question eh. Magaling talaga magtanong to. Hypothetical pala yung... Hindi alam ni Kimo yun na hypothetical yung question na naistanong niya. Oo. Tamo? Pero kay Jirbix, hypothetical question yun. Para kay Congresswoman Jirbix Huistro. Pero kay Kimo, hindi niya alam yun. Hindi niya alam niya hypothetical yung tanong niya. O, tuloy. You are not referring to any particular witness? Sila Cañas. Silas Cañas. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Hindi pa tapos, patapusin nyo. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na meron kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado ay Ayan siya. Tingnan mo. nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, Yan. Tanong. ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo. Yan yung nagalit si Kimo dito kay Jirbix eh. Oo, mali. Sabi niya, simple tanong ko, pinapalayo mo pa. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Sino palpal ni Kimo? Ang haba na pasakali. Alam mo kasi mga abogado, maraming paliwanag yan bago sumagot eh. Pero kay Kimo, yes or no lang. Tuloy. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, Nagsumbong na kay Chisis Cordero. Ang tanong nga, tama o mali lang eh. Tuloy. isang
Simpleng tanong lang po. Oh, simple. The lead or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang Takin mo yun? Oh. Maski hindi ka na pag naging senador ka, kagalang-galang ang tawag sa'yo, di ba? Kaya masarap maging senador. pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas Maski pa magnanakaw ka, kurap ka, honorable ka pa rin, di ba? nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya officer, ng witness. hindi pa din Nagtalo. Kasi mahaba yung paliwanag ng abogado eh. Pero kay Kimo, ayaw niya yan. Basta yes or no lang yung tanong niya, sagutin mo. po sinasagot ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator. Hayaan mo na yan. Mahaba yung ano na yan eh. Oo, talagang nakipagdikdikan si Kimo dyan eh. Oo. Eto naman, tanong ko sa'yo. Reaksyon ko dito kay Kimo Hindi talaga niya hindi sila magkakasundo eh. Bakit? Ang gusto ni Kimo, yes or no. Eto naman si Jervic Suwistro. Bago siya sumagot, gusto muna niyang bigyan ng parang klaruhin niya muna yung kanyang magiging sagot sa tanong ni Kimo. Ayaw pumayag ni Kimo nun. Basta yung tanong ko. Ang sagutin mo. Anong tawag mo sa isang taong pabago-bago ng sinasabi? Sinungaling, di ba? Yes or no lang. Ang gusto mangyari ni Kimo, ganun lang yun. Kaya, tayong dalawa na lang, Kimo, ang mag-usap. Eto, Kimo, tanong ko naman sa'yo. Yes or no lang din ang sagot nito. Tama o mali? Sana makarating to sa'yo, Kimo. No. Tama ba na tama ba ang ginawa ni Sara Duterte na kumontak ng papatay sa Pangulo, asawa at yung Speaker of the House? Tama ba yung ginawa ni Sara Duterte? Yan lang Yan lang sasagutin mo Tama o mali? Bilang pangalawang Pangulo, yon, tama o mali na kumontak siya nang dahil sa chismis na nakarating sa kanya na siya papatay. Kaya sa halip na dumulog, sa halip na pumunta, pinatatawag siya ni Santiago para alamin kung saan niya nakuha yung chismis na pinapapatay siya. At sasampahan nga ni Dionisio Santiago kung sakasakaling susumon niya yung gustong malaman nga ni Dionisio kung sino yung sinasabi ni Sara. Pero yung sa pananalita ni Sara, talagang ang pagpapatay sa kanya, konklusyon na sa kanyang utak, ang Marcos. Kaya kumontak na si Sara ng papatay kay Marcos kung saan maipapapatay ni Marcos. Yun ang nasa tuktok ni Sara. Pero ayaw niya makipag-cooperate sa National Bureau of Investigation. Kimo, tama ba yun? Ay, naku, Kimo. Eto, tama ba o mali ang ginawa mo pagsakay sa isang inaarestong si Bato? Yan ang mga tanong Tama o mali lang, Kimo? Eto pa. Huli na to. Maaga Hindi ako dapat magtagal. May akong gagawin. Pero nagka-interest ako sa iyo, Kimo. Sa totoo lang. Eto pa, Kimo. Saan ka lalagay? Mamimili ka lang dito sa dalawa, Kimo. Alam mo talagang ako, mga friend, parang si Christian Isguera din. Hanga ako sa talino nito si Kimo. Sa totoo lang. Ang galing. Anong pipiliin mo, Kimo? Pipili ka lang, Saan makarating sa isyo? Sagutin mo. Isang taong matalino na nagtatanga-tangahan o
isang bobo na nagdudunong-dunungan. Ayan lang yan. Hanggang dito lang to, Kimo. Yun lang atanong ko sa iyo, ha? Paulit-ulit. Tama ba o mali ang ginawa ni Sara Duterte na ipinapapatay niya? Kumontak siya ng papatay. Sa Pangulo. Bakit siya kumontak papatay sa Pangulo? Para siya na ang maging Pangulo. Natural yun, di ba? At pati yung asawa ng Pangulo, pinateke-cheat niya. Pati yung House Speaker, pinapake-cheat niya rin. Ibig mo sabihin, Kimo, lahat yung tatlong yun ang nagkasabuatan para ipapapatay si Sara Duterte at anak ng putya. Yan. Tama o mali, Kimo? Yun lang. Ha, Kimo? Sana nakarating sa itong vlog na to, Kimo. Paki-share nito. Sana makarating kay Kimo ito. Yung mga tanong ko lang na tama o mali. Kaibigan Kimo. Si Kimo, nanonood ako ng pelikula nito eh. Lalo yung katambal niya si Regine Velasquez. Ganda nun. Talagang ayaw ni Kimo sa plastic. Kimo, galing mo talaga eh. At kasi, mag-artista ka na lang, Kimo. Ano ba? Pero, sagutin mo ha, tama ba o mali? Bilang isang pangalawang pangulo at bilang isang abogada na merong markang 80% mahigit at ibinoto ng 32 milyong Pilipino na sinasabi mo, ang ginawa niyang pag-contact, hindi basta-basta yung kinontak niya, Kimo, baka kala mo, hindi basta-basta killer yan. Ang pinapapatay ni Sara ay tatlong pinakamatataas asawa ng presidente, tsaka yung presidente, tsaka yung Speaker of the House. Malaking bayad yan. Kung binabayaran o talagang dating tauhan na nila yan, yung kanyang kinausap para patayin yan. Para patayin itong tatlo to. At nang siya ay makaupo na. Tama ba o mali, Kimo? Pinatatawag siya ng National Bureau of Investigation ni Jaime Santiago para malaman kung ano yung sinasabi niyang threat sa buhay niya. Hindi siya pumunta. Tama ba o mali? Hanggang doon na lang, Kimo. Magandang umaga sa iyo, Kimo. Sana'y masagot mo yan, Kimo. Napakasimpleng tanong yan, Kimo. Para sa isang napakatalinong senador na number 1 hanggang ngayon. Butangin na survey yan. Number 1 pa rin si Kimo sa survey. Sa senatorial. Ano ba yung survey na yan? Na. Hindi ko na pinanood ko kahapon kay Christian Isguera. Hanggang ngayon. Mataas pa ang survey ni Sara. Aba. Di ba pwedeng pahintuin nyo na yung survey na yan? Wala namang naidudulot na ano yan eh. Walang naidudulot na buti. Meron ba? Tanong lang. Mantayin mo si Kimo. Hanggang ngayon, number 1 sa survey ng pagkasenador. Kung yan itatakbong muli, At si Sara Duterte number 1. Bagay, wala pa nga kalaban. Pero nakalagay na yung mga posible niyang kalaban, Hindi pa tumatakbo si Leni Robredo. Inilalagay na nila na posibleng makakalaban ni Leni Robredo. Ganon din si Risa Ontiveros. Pero yung ganun pa man, sa nangyayari ngayon, itong Risa Ontiveros at saka si malayo sa survey. Saan ba kayo nagsusurvey? Maawa kayo sa mga surveyor. Kung ganyan na survey nyo, huwag nyo na ilabas. Hindi talaga kapani-paniwala Isang Vice President na wala namang ginagawa. Karamihan yung mga tinatanong, mga parang mga napalukpok Nakita ko may mga kalisurvey. Sa kayo, Sara Duterte kami. Bakit? Basta Sara Duterte kami. Yun lang ang sagot ng mga gago. Parang yung may sakit na tanganism virus. Parang nabavirus sila, yung mga sumasagot to sa nagsusurvey. Ano ba nagawa ni Sara? Sabi naman ng nagtatanong. Basta Sara kami. Yun lang. Ibig sabihin, mga surveyor, magtanong kayo sa may mga utak.
Sa bagay, parang lumalabas na ito, mas marami talaga walang utak. Eh bakit nga hindi? Akin ang pusa. Yung matatalinong kandidato, hindi manalo. Yung mga bobo, yun ang nananalo. Kagaya si BP Leni Robredo, akalain mo, nilampaso. Walang kaso. Hindi nagnakaw, COA award, lahat na ng klaseng award na kay Leni Robredo. Walang confidential fund, wala lahat. Talo. Ewan ko, ayoko nang pahabain, mamaya sabihin, pero yun nga, talagang kung nyo, putay na, nakakahiya na ito, bilib pasang ito. Mananalo, ganyan. Number 1 senador. Vice Presidente, ganyan. Ang gulo-gulo. Hanggang ngayon, sinisigaw ng mga gago. Ano ka puta? Ewan ko. Basta paulit-ulit, no? Pag itong si Sara ay nakapag-file ng candidacy sa katakot-takot na at ito'y na-acquit dito sa 4 na articles of impeachment nato na puro mga ay tama ang sabi ng mga ibang gustong mga nasa ibang bansa, huwag na kayong bumalik. Wala na ho itong Pilipinas to. Tapos na to. Ibig sabihin, itong Pilipinas ay pinangungubabawan ng dilim. Magandang tanghali po mga boss. Mamaya tayo mag-shout out mga friend.